Salamat, Emil. Mga kapuso, posible pang lumakas ang bagyong Opong bago pa man tumama o tumawid sa lupa. Kaya paghandaan pong mabuti ang magiging epekto nito at nang pinalalakas na southwest monsoon o habagat. Dahil po sa bagyo, maraming lugar na ang isinailalim sa wind signals. Nakataas na ang signal number 3, dyan po yan sa Sorsogon, pati na rin sa northern portion ng Masbate, kasama po ang Ticao Islands at Burias Islands. Signal number 3 din, dyan po sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at ganoon din dito sa northern portion ng Samar. Signal number 2 naman sa eastern portion ng Batangas, ganoon din sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, natitirang bahagi ng Masbate, Marinduque, Romblon at pati na rin sa Oriental Mindoro. Nasa ilalim din po ng signal number 2 ang central portion ng eastern Samar, central portion ng Samar, ganoon din sa may Biliran at northwestern portion ng Leyte. Signal number 1 naman, dito po yan sa Metro Manila, central and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, Benguet at pati na rin sa may southern portion ng Ilocos Sur. Kasama rin po dito ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal at pati na rin po ang Cavite. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Cuyo Islands at Calamian Islands. Ito pong signal number 1, nakataas din po yan sa ilang bahagi ng Visayas, kasama ang natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at ng Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, ganun din po dito sa may Camotes at Bantayan Islands. At dito rin po, kasama rin po dyan itong northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan at maging ang northern portion ng Antique. At kasama rin po dito ang ilang bahagi naman ng Mindanao, partikular na dito po sa may Siargao Island, Bukas Grande Islands at sa Dinagat Islands. Mga kapuso, sa mga nabanggit po na lugar na nasa ilalim ng wind signals, paghandaan po ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan, malalaking alon at banta ng storm surge. Hindi po sa Pag-asa, posible pang magkaroon ng mga pagbabago dito sa mga lugar at ganoon din sa signals natin at maaari po yang umabot pa ng hanggang signal number 4. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Opong, dyan po yan sa 195 kilometers east-northeast ng Giwan, Eastern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posibleng tumama itong bagyong Opong. Dito po yan sa northern Samar o di kaya naman ay dito po sa northern portion ng eastern Samar bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin ito namang Bicol region kung saan po ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall dito sa may Sorsogon bukas ng umaga. At pagkatapos po nito, lalapit po yan o dadaan dito sa may Sibuyan Sea at tatawidin po yung mainland or island provinces ng Bicol region, ganoon din po dito sa may southern Calabarzon at ganoon din dito sa may northern portion ng Mimaropa. Pero mga kapuso, posible pa pong magkaroon ng pagbabago sa magiging track po nitong bagyong Opong, kaya tutok lang po kayo sa updates sa mga susunod na oras. Lalo't pwede pa po yung umangat ng konti o di kaya naman po ay bumaba pa. Bago makarating po yan dito po sa bahagi po ng West Philippine Sea, yun nga po yung magiging movement at yun nga po ay mangyayari dito po Sabado ng madaling araw, maaari pong nasa West Philippine Sea na po yan. At ayon po sa Pag-asa, posible na makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon, pero depende pa po yan kung ito po ay medyo bumagal o bumilis pa ang pagkilos. Bukod po sa direktang epekto ng bagyong Opong, dapat ding paghandaan ng epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na magdadala rin po ng mga pag-ulan at bugso ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi pa lang, unti-unti nang mararamdaman yung bugso ng hangin at malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao, buong Visayas, lalong-lalo na po dito sa may eastern and central portions, Bicol region at ganoon din dito sa Quezon Province. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi po ng Palawan, ganun din dito sa may eastern sections ng northern at ng central Luzon. Posible pong magtuloy-tuloy na po yan hanggang bukas araw po ng Biyernes. Halos buong araw pong mabababad sa matitinding buhos ng ulan itong buong Visayas, ganun din po ang Mimaropa, Bicol region, ganun din po ang Calabarzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela at ng Aurora. Napakataas po ng banta ng baha o landslide dahil nga ito po
makikita ninyo nagkukulay pula, orange at kulay pink. Ibig sabihin po niyan dito sa ating legend sa rainfall, heavy to intense at ganoon din po intense to torrential. Kaya po talagang matitinding buhos ng ulan at halos tuloy-tuloy po itong mararanasan. Bandang gabi, matitindi pa rin po yung mga pag-ulan. Dito po yan sa may Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon at ganoon din sa eastern sections ng Northern at ng Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan bukas. Lalo't pwede pa rin tayong mahagip ng bagyo kapag po dumaan na yan sa may Southern Luzon at lalo na kapag po ito ay medyo umangat ng movement. Sa Mindanao naman, umaga may mga pag-ulan bukas. Dito yan sa may Zamboanga Peninsula at sa hapon naman posible rin po yung mga kalat-kalat na ulan dito sa Northern Mindanao, Barm at pati na rin sa Suc Sargent. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.